Riding in tandem. Kapag sinabing riding in tandem, pangit ang ibig sabihin nito sa panahon natin ngayon. Madalas sila ay dalawang taong nakasakay sa motorsiklo, mga snatcher o hold-upper, minsan mga assassin who are prowling like a lion, naghahanap ng mahihina o mga taong abala para gawan sila ng masama. Partner sila. May agreement sila kung ano ang role ng bawat isa sa kanila. Ngunit hindi dapat maging pangit na lang palagi ang connotation ng mga salitang ito. We can also be riding in tandem with Jesus. Dahil kapag tinanggap natin si Jesus as our personal Lord and Savior, He gives His Holy Spirit to us at kasama na natin siya palagi. Once we learn how to communicate with the Holy Spirit, we receive guidance from Him sa lahat ng oras sa kahit anong sitwasyon. For this to happen, kailangan ma-recognize natin ang dapat gawin ayon sa kalooban niya para sa atin. Nakakatulong ang palaging pananalangin at pagbabasa ng Bible dahil ito ang ilan sa mga paraan kung papaano siya nakikipag-usap sa atin. Kapag nagawa natin ito, our lives will be much more satisfying dahil alam na natin ang role natin sa buhay. Kaya't sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong oras ng ating buhay, let us ride in tandem with Jesus. We are partners with Him because we do not live anymore for ourselves. We now live for Him. And our lives become more meaningful at nagkakaroon tayo ng pag-asa sa pagharap sa kinabukasan. At alam mo ba kung ano ang the best sa ganitong partnership? Hindi ka niya iiwan. Ang pangako pa nga niya is that He will be with us even up to the end of this age habang binabahagi natin sa iba ang magandang balita tungkol sa Kanya. Let's pray. Lord Jesus, tulungan mo ako to stay faithful in partnership with You. Do not allow me to stray away from You. Thank You, Lord, for giving me Your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Think about what is happening in your life today. Then, gumawa ka ng list on how you can partner with Jesus, especially pagdating sa pagbabalita sa iba tungkol sa Kanya. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Mga taga-Filipos, chapter 1, verses 4 to 5. I'm Mari Kaimo. Thank you for being with us. God bless you.